Sabi niya, nakikita ba tayo ng ating Pangulo? Nalalaman niya na ba nalalaman na ba ng ating Pangulo ang nangyayari sa atin? Parang hindi tayo nakikita niya, parang hindi natin naramdaman yun. Ako naramdaman ko, may Pangulo ba tayo? Ano? May Pangulo ba tayo? O mayroon talaga siyang kumpiyansa sa kanyang sarili dahil yung gumagawa ngayon na kumikilos laban sa kanya, ang alam niya ay kakampi niya pa ang taong bayan. Ang masaklap nito, baka pagising niya, hindi na siya ang Pangulo. So, doon sa mga opinion ng aking MUP vloggers, wala akong kontra doon eh. Kasi totoo yung mga issue nila. Kahit na rin si Maharlika. Although nakikita ko yung Maharlika, may mga personal, pero totoo yung mga sinasabi niya. So, sino ang sinisisi natin dito? Ang Pangulo? Ang mga advisor niya? Ang mga nakapaligid sa kanya? O ang Pilipino? Ako, sa totoo lang, sa aking opinion bilang isang naging sundalo mula sa pagka-Boy Scout na ako'y sumabak na sa gera sa edad kong 14, naging sundalo ako at naging sarento at naging officer sa Armed Forces. Kung itutotal ko yan mula 1974 up to 2014, ako nag-retired sa Armed Forces. So, mahaba yung aking mga karanasan. Mahaba ang karanasan ko patungkol sa military at saka sa gobyerno. At saka, especially on security. Ngayon naramdaman ko parang ibang tunog. Para bang mayroon akong narinig na isang vlogger, na babae. Sabi niya, nakikita ba tayo ng ating Pangulo? Nalalaman niya na ba nalalaman na ba ng ating Pangulo ang nangyayari sa atin? Parang hindi tayo nakikita niya, parang hindi natin naramdaman yun. Sa sinabi ng isang vlogger na yun, oo nga, sabi ko sa isip ko, parang wala tayong naramdaman ng Pangulo na naghihirap ang Pilipino kung may nangyaring problema na umiikot sa ating bansa. Ito na ngayong kapwa vloggers na si Captain Enrique at saka si General Macanas ay meron na silang umiikot na withdrawal of support. No comment ako doon. Kasi ang sama ng loob ng ating kababayang Pilipino, hindi lang yung dalawa, parang hindi nila nararamdaman. So, ang tanong ko dito, sino ang may kasalanan? Ng ating Pangulo? O ang kanyang mga advisor na nakapaligid sa kanya? Nasabihan ba siya? Alam niya ba? May ginagawa ba siyang action? O wala siyang pakialam? Yun yung tinatanong natin sa sarili natin. Tingnan mo parang hindi niya naramdaman ang problema ng bansa. Ang problema ng mga kababayan natin. So, doon sa mga opinion ng aking MUP vloggers, wala akong kontra doon eh. Kasi totoo yung mga issue nila. Kahit na rin si Maharlika. Although nakikita ko yung Maharlika, may mga personal, pero totoo yung mga sinasabi niya. Sabi nga ng mga nababasa ko sa comment, para bang hindi lang kasi nabigyan ng kindi. May isa pa rin na related rin. Hindi lang kasi nakakuha ng posisyon. Kaya kumikilos yung mga ungas na yan na tatlong vloggers ng Mininyo personnel. Sa dalawa, hindi ko kayang sagutin kasi hindi naman yun pag-iisip ko sa kanila. Sa akin, kaya ko sagutin ng sarili ko. Nagsimula ako maging vloggers mula sa 2020. Mula nung pinagluluko yung mga kababayan na mahirap, yung mga ayuda hindi nabibigyan. Doon ako nagsimula, tapos napundan sa korupsyon sa aming pensyon. Napakalaking release ng ating Pangulong Duterte, sa mga pensioner, sa mga minimum personnel.
almost nga na pamigay na nga. Kaya yung susunod administrasyon, wala na maibigay. Nag-iipon pa para ibigay. Ano? So, gano'n na nangyari. So, ibig sabihin, inalagaan ng dating Pangulong Duterte ang Pilipino. Pero most especially sa mga kabaro namin. Ano? So, iyan ang nakita ko na para sa aking opinion, ang nakikita ko diyan na nangyayari o ang topic kasi natin hindi nabigyan ng kindi. Wala akong pangarap pumasok ng politika, wala akong pangarap na pumasok ng gobyerno. Pero meron ako din in-apply na sa gobyerno, isa lang. Kasi marami nag-invite sa akin ng mga ibang ahensya ng gobyerno. Sabi ko, hindi, wala akong alam diyan. At saka hindi ko gusto yan. At saka wala challenge yan. Ang gusto kong posisyonan, yung Director for Complaint Center, yung sa Malacanang Action Center. Why? Kasi marami ako experience sa Malacanang Action Center. Pinagalitan ko na nga yung mga director o mga personnel dyan. Sabi ko, kung hindi nyo kaya dyan sa Malacanang Action Center, sa panahon ng Duterte ito palitan ko kayo. Pwede ba nyo sabihin sa akin, kasi sir, hindi sumasagot yung mga ahensya ng gobyerno. Bakit ikaw ba nag-utos na? Hindi, di ba ang Pangulo? Dapat sumunod sila. Wala palang pangil rin yung action Malacanang Center Sa totoo lang, walang pangil. Kung may pangil man, hindi talaga maximum na to the maximum ang power. Kung sino lang kaya. Ganun yung Malacanang. Now, sa Anti-Retive Authority, no comment pa ako kasi waiting kami sa Anti-Retive Authority kung anong pangil ang Anti-Retive Authority na pinaimbisigahan namin yung Pension Graduate Management Center ng under ng Armed Forces of the Philippines. 4.9 billion ang hinanap ko at alam naman natin na amenable ang PGMC na mayroong pera na sa kanila. Nahirapan lang daw sila mag-release kasi fake daw yung mga byuda or other pensioner. Alam pala nilang fake, bakit ang pipensyon pa yung mga byuda? Yun ang malaking tanong ko sa kanila, hindi nila ako nasagot doon. Other discussion sa kanan lang kasi ang tanong ko lang fake pala, alam nyo palang fake, bakit pinapipensyon nyo pa? Di pinapahaba nyo yung ang pagbabaw sa gobyerno at pagbabayarin nyo. Hindi ba kainutila, incompetent tayo sa trabaho natin? Parang sinabi niyo na incompetent tayo sa trabaho. So, I'm talking doon sa PGMC, napunta tayo doon. Kasi ang pinag-usapan kasi natin dito, ang nangyayari sa bansa. So, nabanggit ko lang yung pension ng main engineer professional na sa dami ng inilas ng ating Pangulo, hindi na namin ma-account. Ayun, pinagnanakaw ng mga ang tawag dito, mga kawatan na lang. Hindi naman siguro kawatan, pero asan yung pera? Hindi nyo binibigay. 7 years na. 2017, nirelease ang pundo. Tapos 2004 na ngayon, hindi bibigay lahat ng pera na yan. Bakit? Anong dahilan? Bakit yung 14 billion na-release yung kagad ng less than 1 year? Itong 4 billion, hindi nyo ma-release. Almost 7 years na. Tako, mahirap sagutin. So, balik tayo ngayon sa sinasabi kong may mga agenda. Yung dalawa hindi ko kaya sagutin. Ang agenda ko, tulungan ang mga kababayan natin na niloloko ng gobyerno. At sa sitwasyon na umiikot na signature campaign to withdrawal of support sa ating Pangulo at doon na sila mag-support sa ating Vice President, no comment ako dyan. Kasi karapatan nila yan. Opinion nila yan. Respetuhin natin. Anong opinion nila? So, no comment ako dyan. Pero ako, ang akin lang ay tama. So meaning, nasa neutral ground pa rin ako. Tinitingnan kung alin ang gusto ng mamamayang Pilipino. Ngayon, kung hindi pa kumilos ang Pangulo, halimbawa, ang senador, ang mga Senate, mag-conduct sila ng Senate inquiry. Ano ang dahilan, punot dulo ng problema ng bansa? Diyan sa mga signature campaign. Sa Congress, ganun din. Nanawagan ako sa Congress and Senate. Lower in affair. Nanawagan ako
mga sir, ma'am, please conduct Congress inquiry or Senate inquiry regarding on the situation of withdrawal of support of how many Filipinos na kumikilos na ngayon. Bakit hindi nyo tingnan yan? Oh, kapartido kayo ni Presidente Marcos. Bakit hindi nyo gawin yan? Tingnan nyo. O hinayaan nyo lang. So, kung may mangyari man yan na pagising nyo, iba ng presidente, ay kasalanan nyo ng mga nasa grupo kayo pa. Natutulog kayo. Natutulog kayo. Kumilos na kayo. Habang maaga pa. At para malaman natin ang totoo, ano ba ang problema natin sa bansa? Mga sinasabi may itong 2004 annual budget natin, napakalaki daw at may kinuha ang ating Pangulo. Ang tanong ko, ngayon lang ba nangyayari yan? Kung ngayon nga lang nangyayari yan, ay talagang against rin ako dyan. Kung ngayon lang nangyayari, o baka naman sistema na yan, katulad sa Congress, sistema na yan eh. Ngayon lang medyo lumitaw kasi nagkamali ng aksyon ni Speaker Romualdez, ano? Pero ang punot dulo nito, dalawa lang punot dulo problema ng ating bansa. Ang ating First Lady at ang ating Speaker. Siyempre naman, tayo, binoto natin Bongbong Marcos, iba nagpapatakbo ng Pilipinas. Ay, Diyos ko, anong klase yan? So parang sa pamilya ba, pag ang namumuno at pinakialaman, masisira ang diskarte. Ngayon, nasira na nga, nagkagulo. Sana, kung pwede nga palitan yung First Lady, i-Senate inquiry na palitan. Pero yung Speaker of the House, dapat palitan na yan para yung umiikot na problema sa bansa, manahimik o baka mahinto pa at magkaroon ng mga reshuffling o reshuffle ng mga personnel o ng mga, mga key officer in the government. Siguro palagay ko magbabago. Dahil ang naramdaman ko parang pinapaikot lang si ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng mga ina-appoint niya. Ay, hindi pala siya nag-appoint. Sino nga ba nag-appoint dyan? Ang problema, pag in-appoint mo, magkano ba ibalik? sa kanila, another discussion yan, ano? Kaya yung sinabi ni Marlica, totoo yun. At totoo yung sinabi ni Marlica kasi ako mismo nakarinig yan. Nung ina-appoint, umatras. Ano? Okay, so much for that. Salamat.